cannot force you into humility. Minsan, kapag binasbasan tayo ng Diyos, yumayabang tayo di po ba? Kamukha nga nung kasabihan, yung uwak, kapag nakadapo dun sa taas ng kalabaw, feeling niya, kalabaw na rin siya. Ganyan tayo Lumalaki ang ulo natin, yumayabang tayo, dahil lang tayo ay nakatanggap ng bendisyon galing sa Diyos. The more blessing that you receive sometimes make you more proud. Ang akala kasi natin, kapag gumaganda ang ating buhay, ito ay dahil sa sarili nating lakas. May sarili tayong diskarte. Ito ay dahil sa sarili mong talino, sa sarili mong paghihirap. When we are gifted, we focus so much on the gift that we forget about the giver of the gift. Amen? At ito po ang narinig natin sa unang pagbasa. Si Haring Solomon, kahit na ang dami ng binigay na pagpapala ng Diyos sa kanya. May matalino siyang puso, sobrang yaman daw niya, natalo niya lahat ng mga kaaway niya, payapa na siya sa kanyang kaharian. Pero kahit na natanggap na niya itong napakaraming grasya, anong ginawa niya? Tinalikuran daw niya ang totoong Diyos. Nilayo niya ang puso niya sa Panginoong Diyos. Kahit na lumalangoy na sa pagpapala, itong si Solomon, tinalikuran pa rin niya si Yahweh. Sipin niyo po, nagpakita na ang Diyos sa kanya. 2 beses. Kinausap na nga siya na mali ang kanyang ginagawa dahil daw sumasamba siya sa mga Diyos-Diyosa na tinuro ng kanyang mga asawa sa kanya. Sinabihan na siya mismo ng Diyos, hintuan ang pagsamba sa mga hindi tunay na Diyos. Hindi pa rin siya nakinig. At dahil daw nakalimutan ni Solomon ang totoong Diyos, kinuha ng Panginoon yung pagpapala niya at binigay niya sa iba. Nakagrabing kalamidad ng buhay ay kapag kinalimutan mo ang totoong Diyos. Because when God turns His back on you, what hope is there? God is our only hope. Tanging ang Diyos lang ang ating pag-asa. So my dear friends, remember, do not turn your hearts against God, so that God won't turn His back on you. Iharap mo, ilapit mo palagi ang puso mo sa Diyos. Kahit na mahirap, kahit na masakit minsan, kahit na maraming pagsubok, dahil ang pusong nakalapit sa Diyos ay palaging pagpapalain, payapa at ligtas. Amen? Also, do not forget that when you feel humiliated, it is God humbling you. Kaya tandaan niyo po mga kapatid, ang Diyos naaakit sa pusong nagpapakumbaba, kaysa sa pusong nagmamayabang at nagmamataas. Kaya mga kapatid, kapag pinagpapala ka, mas magpakumbaba ka pa. Kapag umaangat ka, mas lumuhod ka pa. Kapag dumadami ang iyong biyaya, mas dagdagan mo pa ang iyong pasasalamat. At kapag minsan hinahayaan tayo ng Diyos, na tayo ay mapahiya, mabigo, madapa o mahirapan, pag mo isipin na ikaw ay pinarurusahan, tinuturuan ka lang niya, maging mas malakas, maging matatag, magpakumbaba ka pa. Dahil ang yabang, hindi ka ililigtas. Amen? Remember, humility attracts grace. I will repeat that. Put that in your mind and in your heart. Humility attracts grace. So stay humble, stay close to God, stay faithful. At ang biyaya na hindi mo inaasahan, ang mismong Diyos ang mananatili at magbibigay sa iyo, hindi lang ngayon, kundi hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen.